Parang masyadong... Ito na naman tayo eh. Welcome natin sila. Welcome natin sila. 1, 2, 3, go! Welcome to Real Talk Live! Ayan, palapahan natin si Lord. Come on! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Woo! Yung palakpak para sa Lord. Asan yan? Come on! Come on! Woo! Hallelujah! Na-excite ba kayo? Sobra. Grabe. Sobra. Ako grabe na-excite ako eh. Naman. Baka nagtatanong sila, ano kaya ang meron? Bakit slow song lang agad, no? Oo. Anong oras na ba? 2:34. 2:34. Kamusta naman kayo? How are you? Ako, ito na maayos. Praise the And again, I'm excited sa pagkakataong ito kasi napakalapit sa puso ko ng pag-uusapan natin ngayon. Amen. Grabe. Kahit ako malapit sa puso ko, malayo sa boses. Pero sobrang nakaka-excite lang. Yes. And I hope, guys, please jot down notes sa lahat ng mga matututunan natin ngayon dahil hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Hindi lang 3. Hindi lang 4. Ilan kaya ito? Ilan kaya yung mga Aabangan. matututunan po natin Abangan ngayon. natin ngayon yan. Dahil ang pag-uusapan po natin ngayon is this. The Believer's Spirit. Yan ba yan? Hindi, yan yung ano Yun natin. yung theme. Series. Yun yung theme. Yan yung theme natin. Ayan. Yung theme Yung natin. topic ngayon. Tawang-tawa sa'yo si Evan, no? Oh, Tsaka si Chastity, no? Tinatawa lang. Grabe kayo, no? Chastity. Hindi, ganito talaga pag live. Walang ano, walang. Raw lang, raw. Walang edit. Yung pag-uusapan po natin is this. The beauty and the power of praise. Amen. Grabe yun. Hallelujah. The Praise beauty and the power of praise. And bago tayo mag-dive, yan, sa pag-uusapan po natin ngayon, ready na kayo? Alam nyo, parang inaantok kayo sa lamig. Sinong di naligo? May narinig ako. Ako. Ayan, so, pag medyo malamig, ganyanin mo lang yung kamay mo, tsaka mo itaas, magpuri ka na lang sa Lord. Alright? Amen. So, kasi iba-iba yung pananaw natin dati Yes. sa katagang praise. And baka meron tayong mga kasama hanggang ngayon. Baka ganun pa rin yung ganun mindset. pa rin ang mindset, no? So, eto yung tanong. Yes. Yan. Diretso na tayo dyan. Diretso na dito. Kasi 2:36 no? Alam mo yung tawag ni Kuya AJ dito, ano? Ano? The burning question. The burning question. Nag-uumapoy. Nag-uumapoy. Tandaan ninyo, yes. Ayan. That is the Ito burning po yung question. tanong natin. What is your wrong perception about praise? Ano yung mali mong kaisipan patungkol sa salitang praise? Ayan. Ako sagot na ako una. Sige. Mabilis lang to. At baka ganito yung mindset din nyo. No? Baka meron ganito. Pakinggan nyo si Pastor Joshua. Kasi maraming ganito dati. Kapag praise, mabilis. Fast song. Yung fast song, no? Kapag worship, slow song. Slow song, no? Yan yung... Ay, ako din. Yan yung mindset ko dati kasi parang... Siyempre, praise and worship eh. Fast and slow. Nakakaiyak pag worship eh. Mga ganon. Pareho tayo. Kapag fast, tatalon-talon. Oo. Mga ganon. So, ay may tumatawa. Baka meron nga. Sino nakaka-relate doon? Meron ba? Meron ba ganun yung mindset? Meron. Meron. Yung mga ilan, oo. Ikaw, Kuya AJ, ano yun? Ako since nung pagpasok ko dito talaga nung based in my story, no, 2010. Bago lang, no? Hindi pa ganun kalalim talaga. Akala ko, praise and worship, parang first half. Yung praise and then worship. Iba. No? So, para sa akin, mas importante yung worship. Kesa sa praise. Parang may Parang may level. Parang may level. Parang degraded kapag praise. Pero pag worship, yung parang malalim all na yan. out. Mas all yung out, parang, mas malalim. Yung kasi parang mas malalim yung yung word mismo na worship. Kaya ganun sa akin. Praise God. How about you? Sa akin naman, yung thinking ko before sa praise, kapag mas malakas yung boses mo, mas powerful. Mas powerful. Pag mas malakas ka kumanta, mas pasigaw yung inaawit mo, may thinking ako before na kapag ganun dapat kalakas. Kaya nga, pansinin niyo siguro may mga nakakapansin, every time nakakanta ako, may lagi sumisigaw to, parang baliw siya, parang ganun. Kasi may part na akala ko, kapag mas malakas, lalo yung boses ko, mas may power. Mas may power. Oo, may parang power. Grabe, no? And sigurado meron ding mangilan-ngilan na iba yung perception nila about sa salitang praise. Eh. Yes. Pero i-define muna natin. Ano nga ba yung ibig sabihin? Mga kapatid,
Ano yung ibig sabihin ng praise? Ano nga ba? Ang sabi po dyan, no, yung Hebrew word niya is halal. Halal. Ayan, or halel. Halal. Sabi dyan, to be clear, originally of sound, but usually of color. To shine. To shine. To shine, wow. Hence, to make a show. Sige po, ubusin natin lahat yan. To boast. To Ano boast. nga ba? To boast, Nakikita no? nyo yan? And thus to be clamorously foolish. Grabe yung word na yun. To be foolish. To be foolish. So, ibig sabihin, tama yata. Ano yung Tagalog ng foolish? Parang nababaliw ba? Nababaliw, no? Parang Parang naaanga, no? Parang mga mamumurit ganon. kayong kapampangan. Mamumurit, Kayong ayan. kapampangan. To rave. To rave. Ano yung to rave kasi? Ano kasi yan? Parang parang party, act no? foolishly Oo, din yun eh. parang parang party ganun na din yung ano. dating. Yes. Oo. Tapos, sige kuya, basahin mo yung next na rave. Causatively to celebrate. Ayan. And then praise. It's to praise. Yan. Give thanks. Yan. So whenever we give thanks, Yan, we nagpe-praise praise. tayo. Yes. Hallelujah. Pag nagpapasalamat ka, Pagpapasalamat ka, nagpe-praise na pala tayo Amen. noon, no? take note of that, YDC. Cheer, Cheer. extol. Ayan. So, Brother Radley, ano yung last? Ayun, hallelujah. Doon Yan. pala nakuha yung word na hallelujah. Ayun ang halel. Yes, yung Okay. halel, yung Hebrew word niya. So hallelujah is a combination of praise, halal, and the name Yahweh. So praise the name of Yahweh. Every time we shout hallelujah, every time that we shout praise the Lord or hallelujah, we are proclaiming praise the name of Yahweh. Amen. Amen. Ganun Amen. siya ka-powerful. Kalalam na pala. Ne? Actually, dapat language ng isang Kristiyano Yes. yan. Hindi Oo. siya, tamo sasawang sasabihin yan. Oo. No, na Dapat in mati. every situation of our lives, hindi lang Hallelujah. dapat nandito tayo. Oo. Hindi lang dapat dito eh. Yes. Doon tayo parang nagiging ipokrito eh. Dito lang natin nasasabi yan, paglabas wala na. But then, that shouldn't be the case. Amen. Ang pagsasabi natin ng hallelujah, it should be everywhere. Amen. No, it should be all the time. Amen. No, because He's worthy of praise. No? And sadly, Kuya AJ, no, dahil nga siguro dumarating sa part na minsan hindi nila naiintindihan yung word, they are using it in vain. Alam niyo yung Yes. napupunta siya sa walang kakwenta-kwenta. Minsan, may mga, alam niyo yun, minsan pinagtitripan na natin. yung word. Niloloko-loko nila. Niloloko-loko. Ewan ko, baka meron, ako lang ba dati? Or siguro din meron, dati. may Ako mga din iilan dati. before dito, no, na pinagtitripan natin or hindi natin tinitake seriously yung word na hallelujah. Pero, I believe right now, since nalalaman natin, ito pala yung ibig sabihin niya. It is to praise the name of Yahweh. Yahweh. I believe we should take it seriously. Yeah. Yes. Sobra. That's true. Magbigay tayo ng parang reverence. Reverence, that's Yun, the word. paggalang. Pag Yan. sinasabi natin yung word na hallelujah, mabigat pala siya. Yes. At saka ngayon, at least, nagkakaroon din sila ng mindset. No? Kaya pala sumisigaw itong mga tao na to ng hallelujah. Kasi ito yung meaning niya. Yung mataas siya na pagpupuri Amen. sa ating Panginoon. Amen. Kaya, can we shout hallelujah? Amen. Kala ko Amen. magbibilang pa lang ako. Wala nang Wala bilang. nang Excited bilang-bilang. na sila, Once eh, again, can we shout hallelujah? Hey! Tapos Dapat na. ganun na level eh, no? Oo. Dapat, panimakan yun. Amen. Alam niyo yung prayer ni Ate Heaven kanina, no, nung nag-pray siya. Kagaya na sinabi mo, yung pinag-pray niya, sabi niya, yung pag-worship dito, yung pag-praise, hindi lang dito, Oo. hindi lang sa loob. Kasi nagbabago na yung pagkatao kapag nasa labas na. Oo. Yung hindi na nagiging evident yung pagiging Kristiyano Amen. natin. Amen. And I hope ngayong hapon mababago yan. Amen po ba? Amen. Amen. I-break din natin yung mga mindset na for example, dito ang tas ng lundag, ang tas ng sigaw, para sa Lord. Paglabas sa K-pop. Aro! Paglabas sa mga tao. Aro! Paglabas, Because, paglabas sa SB19, mas... oo, kay Pacquiao, Aro! sa mga basketball, di ba? Oo. I-break natin yon. Because, I'm tell you today, Pag yung concert ni Taylor Swift, gagastos pa sila ng magkano gagastos yun. ka ng maraming pera. Tapos pag yung church, o kaya magpipreach ng tithing, yung parang, yun, manako lang pera ding church. Magkatakot na pera din. Manyad la manyad. Pero pag kay Taylor Swift, kahit na 10,000 yung ticket. Hindi lang ata Sabi ko na sa'yo, 10,000 eh. yung super VIP daw, 60,000. 60,000? Sino kasi yung may nag-share before na kabataan yata, napanood? 60,000? Super VIP. Super Yung dito, nandito ka ba nag-concert si Taylor? Oo. Bag- 60,000 yun. 60,000. Bagyan na mo. 60, 30 na kabataan na yun sa Oo. camp. Yung sa youth camp, mag-ipon na kayo kasi Grabe. Lang, eh, no? Tutu lang. Come on! isipin Come mo, on. Tuto, magkakaroon ng encounter
Taylor Swift lang yun eh. Taylor Swift lang yun. Yung ma-encounter nila doon, Iba yung yun, presence ng Lord. priceless. Come on. It is the presence of the Lord. Hindi po artista yung ma-encounter niyo doon. It is God Himself. YDC, come on. Yan. You better make the right decision. Yes, yes. As Tsaka, early as now. Isipin natin, baka meron nag-iisip, kuya kasi ang mahal ng camp. Ang mahal ng camp. Imagine 2-2. Pag-usapan natin, ilang kape yun? 1, 2, 10. 10 daw. 10 Sampo. daw. Iba-iba. Kapag sa Starbucks, 10. Gusto ko to. Kapag sa McDo, 60. Mga ilan? Mga 80 yata yun dun eh. But first coffee, ilan? Lahat na lang na coffee shop. Yung coffee to go. Kinategorize, no? Sa coffee to go. Ay, marami. Marami yun. Mura lang kasi Mura sa lang coffee kasi. to go. Ayan. Pero guys, imagine, ito yung magandang investment. Yes. Hindi yung concert. Oo. Hindi yung mga binibili niyo yung mga stick. At yung pang stick. Well, Right? glow stick. stick. And siguro, Glow stick? siguro parang iniisip nila na, bakit parang ang selan naman nila Kuya Radin, nila Kuya Pastor Joshua dito. Alam nyo, YDC, Yan. to be, para lang maintindihan nyo bakit ganito namin kayo tinuturuan. Because anything you put affection to, you are Amen. already praising it. Yes, idolatry, no? Yes. Kapag hindi si Lord yan. Anything you are putting affection to, yung binibigay mo yung emosyon mo, binibigay mo yung panahon, oras, pagmamahal mo, you are already attributing praise and worship to that thing. Yes. Kaya Lalo maging na. careful tayo. That's a reality. No? So, Solid we naman need yan. to check that. Kaya nga sinabi kanina nila Kuya AJ, Pastor Joshua, pagdating kay ganito, mataas yung talo natin. Oo. Pero pagdating sa Lord, hindi. Maybe mas mataas yung position nila kaysa kay Lord. Yun yung masakit na that's katotohanan. dangerous. And we will Delikado check yun. it today. Yan. Oo. Mag-a-assess, So, no? titirahin na natin ngayon yan. I-address Yes. natin. Kailangan talaga Oo. to eh. Magkakaroon tuloy ng magkakaroon tayo this afternoon ng heart surgery. Yes. Yun. Yes. Ano nga ba yung laman ng puso mo? Yan. Ano nga ba? Ang Ano laman nga ng ba? puso Yun. ng bawat So, isa. dito po manggagaling ang pag-uusapan Yes. natin, no? Kung Yes. saan pinapurihan si Lord when they shouted, Hosanna. Yun, no? Yes. Hosanna. So, pakita mo natin sa Luke 19:37-40, ang sabi dyan, when he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Next verse, please. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. And I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones Will cry will out. Grabe cry to. out. Grabe ne? Grabe. Sige, magsalita kayo. Grabe yan eh. May makikita kang dalawang tao dito eh. Yes. There are two persons. One, the people who really love Jesus. Yung affectionate sila sa Panginoon. Those are the people that are shouting Yes. joyfully, Yan. blessed be the name. And the others are the one who are scorning, yung mga minamak, yung mga nagpupuri sa Diyos. Yan. Kaya YDC, I need you to assess yourself this time. Sa nasabi na share ni Pastor Joshua kanina. Merong dalawang tao. The other, they are shouting Hosanna, and the other, they are scorning. Minamak nila yung mga nag-worship. Saan tayo dito? Saan ka ba nga ba doon? Saan ka? Nabibilang. Ali, inulit niya mo ito Hindi, sinabi kasi yun. tama, imagine, no? You are worshiping the Lord. Yan. But then, alam mo yun, yung, halimbawa, nasa YDC setting ka, tapos yung katabi mo, mga nininim, gagagaya pa mo. Oh. Totoo yan. Napagdaanan natin yan. Diba? Totoo Ay, yan. napagdaanan ko yan. Batamongan yan. Actually, batang-bata ako, tapos ba't biglang may nagninil daw, nananoy niya. Nananoy ni, mamumurit na eh. Oo, itang mga yan. Ito, yung katagang gagagagaya pa mo, makanyan. Tapos siyang gaman, yung kabulok kilikili. Hindi May kasi, ganyan ba? we are quick to judge. Yes. Because we don't even know kung ano yung nangyayari. Oo. Alam nyo ba, sasamantalahin ko lang yung pagkakataon, no? Bitawan nyo muna yung mga mic nyo. Itong dalawang to, gina-judge ko dati. Ay. Hindi, totoo man. Itong dalawang tao na to, hanggang ngayon, ginagawa nila yan. Every time na nagli-lead sila ng worship, para sila mga baliw eh. Hindi nyo napapansin. Tumatalon. Huy, kinig kayo. Hindi, tumatalon, sumisigaw, tapos biglang iiyak. Tapos biglang, hallelujah! Tapos biglang magtataas ng kamay, luluhod. Si Kuya Radley, dumadapa pa dyan eh. Yung Kaya isa nga, kilala ko, alam mo yung Melchizedek sa Peniel. Oh.
kung gaano kalawak yun, inikot niya. Inikot niya yun. Inikot niya. Ganon, imagine. Sa sobrang kapal ng presensya sa kanya, inikot niya, parang nag-marathon siya. Pag ganyan pa yung ikot niya. Bala mo pala, army yan naman. Just to express. No, talagang ang praise. Itong dalawang to, hindi, wag kang titira, hindi kita dyan eh. Itong dalawang to, alam nyo, para sila mga baliw, not until the time comes na na-realize ko kung bakit sila ganun. They are worshiping God, parang mga siraulo to mga to, parang mga baliw sila, parang iba yung dating nila. Not until na-realize ko that they are doing that for Jesus. Dati, kino-question ko itong dalawang to. Ngayon, kino-question ko yung mga taong hindi kagaya nila kung paano mag-worship. Ngayon, kino-question ko, bakit yung mga tao hindi kayang ibigay yung papuri para sa Diyos na nararapat para sa Kanya? Na-question nyo ba yun? Ako, na-question ko lang eh. Para ma-question nyo din. Lord. Pero imagine, these people, hindi na ako lalayo kasi mga worship leaders kami. Amen. 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 Let's see later. Mamaya, may application time. May application time. Mga worship leaders, sila na lang nga. Yan, silang dalawa. But when the time comes, alam nyo, bago sila mag-worship dito, hindi naman sila dyan nag-worship lang eh. Sa bahay pa lang nila. Sa mga secret places pa lang nila. Meron lang time na nag-worship yung mga yan. Kaya kapag dito, outflow na lang yun. Kasi naranasan na nila yung presence ni Lord. Amen. Kaya guys, wag nyo silang i-judge. Dapat maging ganun din tayo when we worship God. When we sing praises to Jesus, yung mga pagtalon-talon nila, dapat makanyang tamo. Kasi hindi na sila nahihiya. Sa presence ng Lord, wala nang hiya-hiya. Amen. 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 Kaya, kung meron kayong mga gagayahin man, wag na yung mga sa ibang bansa, dito na lang. Ayan, mga worship leaders natin. Nakikita nyo naman kung paano nila binibigay yung sarili nila. Amen. Kaya yun. Pero papuri sa Lord. Amen. Alright, papuri Amen. sa Lord Amen. na nagsiset lang sila ng example on how to really praise the Lord. Amen. I remember your story. Oh. There's this certain church Yan. na actually may isang tao sa church na yon Grabe to. na whenever hindi pa actually nag-start, papasok pa lang yung worship team, tatayo na siya, magtatas na ng kamay, papalakpak na, tatalo na, wala pang music. Story nun, Kuya Radley. Countdown pa lang. Countdown pa lang. Sige nga, pakituloy. Countdown pa lang yung batang to sa harap. Nasa harap siya. Countdown pa lang, ang mangyayari, tatalon na siya. Tapos papalakpak yan. Tapos sisigaw pa. Yes, yes. And then may mga siguro Nadi-disturb mga ilang sa weeks. kanila. Ilang May weeks na ang nagdaan. Oo. Yes. May mga ibang kabataan na napapansin na yung bata. Kasi nagka-countdown pa lang, sigaw na tong batang to. Parang ganon. Countdown pa lang, ano meron sa kanya? Tapos tinatawanan siya. Yes. Tinatawanan siya. Then, True story to. true story to. Naging consistent yun every Saturday. Tapos pinag-uusapan na siya sa likod. Tignan mo mga bandang 5 minutes At tatalon. gusto niya sa harap. Oh. Lagi siyang nasa Lagi harap. kasi siyang nasa harap. Wala So siya yung sa mga likod, sa harap kabataan siya. sa likod, talagang naging consistent na. Tignan mo, mga 5 minutes, tatalo na yan. Tatalo na yan. Totoo nga. Pagkatapos, pagka 5-minute mark sa screen, Yan. oo, tatalon na siya. Tapos tumatawa yung mga nasa likod. And then, may pastor doon, napansin niya yung bata. Bakit? Yes. Anong meron sa kanya? Bakit ganon? Bakit 5 minutes pa lang? Siyempre, nagtataka yung pastor. Nagtataka din. Anong meron sa'yo? Bakit during 5 minutes pa lang, wala pa mang praise and worship, wala pa mang banda, hindi pa man sila nagkakanta, pero nag-all out ka na. Anong meron? Anong ginagawa mo? Nagkwento yung bata. Alam niyo po, binago po ako ni Jesus. Sabi niya. Dati po yung buhay ko patapon. Yung pamilya ko po sira, pero inayos po ng Lord. Yung mga bata po na nasa likod, alam ko po yung ginagawa nila. Pero patuloy ko po rin pupurihin yung Panginoon ko dahil sa mga bagay na ginawa niya sa buhay ko. Amen. Amen. Imagine that. Imagine that. Your praise, Oo. ang pagpupuri natin will be based on how you see God and how you see how the Lord has blessed Amen. you. Amen. Grabe. Kaya nga yung pastor din, yung parang nung nalaman niya yun, yung parang naano rin siya. Shucks, all this time. Kasi tinatawanan siya, pero magmula nun, sila din mismo, hinayaan na nila yung bata. And they worship the Lord as well. Nabanggit nyo yan, no? Na-miss ko lang yung pagkakataon na kapag countdown, nagugulo na dito. Nagugulo na, no? Alam mo yung kapag countdown, sinasabayan na nila yung bilang. No? Yes. Grabe. And why not bring that back? Yes. Amen. Alam mo yun Excited, yung... no? Wag mo nang hintayin yung second set. Wag mo Totoo na. yun, no? Wag nyo nang hintayin yung second set na magtalon-talon kayo. Talon na kayo agad. O mag-start pa lang yung first song, mag-welcome pa lang si worship leader. Wag nyo pansinin yung mga nasa paligid ninyo. Hindi naman sila yung nagligtas sa inyo eh. Amen.
Hindi naman sila yung nagpatawad sa mga kasalanan ninyo. Hindi naman. May Diyos na namatay para sa inyo. And you should attribute that worship to God. Kahit na tinatawanan ka nila. At ngayon, sisimulan natin to. Oo. Yes. Kasi, bakit nga ba, papaano nga ba naging beautiful and at the same time powerful yung praise? Amen. Amen. Unang-una, take note of the word beauty. Huwag mo kakalimutan yan. We always have to see that praise is so beautiful. It is. Yeah. Amen. It is beautiful. It is full of beauty because napakaganda. we are doing it for the Lord. Amen. So, first off, Yan. siguro isa to sa pinakapundasyon kung bakit napakaganda ng pagpuri natin sa Lord. It's because, number one, praise brings us to God's presence. Amen. Grabe. You may be wondering, Yan. Kuya, hindi ba si Lord kasama naman natin lagi? Oh. Di ba omnipresent nga siya? One of His most powerful attributes is Him being an omnipresent God. Everywhere He's He is there. present. Oh, He is But present. how can we say that praise brings us to God's presence? Why do you see? What does that pertain to is the manifest presence of Ay, Amen. grabe yun. You may Grabe know, pwedeng alam mo na nandyan si Lord, pero iba kapag ramdam mo ang presensya ng Panginoon. It is different. And this is what we always pray, kaming nasa worship team. Amen. Na ang pag-cater namin sa inyong mga bata, mga kabataan, yung maramdaman natin pare-pareho ang presence ni Lord. Amen. Yung hindi matatapos ang worship lineup, hindi matatapos ang worship time nang hindi tayo nakakatanggap sa ating grabe Panginoon. yun. Because the presence of God, yung kapag ramdam mo na yung tangible, take note of this yung tangible, ramdam mo. Ramdam mo talagang buong katawan may iba. Amen. May ibang nagagawa ang tangible presence. And hindi lang sa katawan, most importantly, sa puso natin. Amen. Amen. When you experience that tangible, that thick presence of God, sigurado ako kapatid, paglabas mo dyan, gusto mong magbago. Gusto mong magbago. Amen. All for the glory of God. Amen. And paano tayo nadadala doon? Unang-una, sa pagpupuri natin sa Amen. Panginoon. Amen. Amen. It says in Psalms 22:3, but you are holy. Just imagine this. Amen. But you are holy, you who inhabit the praises of Grabe. Israel. Hallelujah. Can you simply imagine, no? Solid. Isipin nyo lang saglit ito, no? The big God, the Holy One of Israel, yung pinakamalaking Diyos na naglikha sa'yo, that every time you praise, every time na umaawit ka, magdedwell siya sa'yo. Ito yung sinasabi ng Psalm. Yun. Ito yung sinasabi ng Psalm. That the one who created everything you see, who created the impossible things, yung nagligtas sa'yo, nagpo-provide sa'yo sa araw-araw, nagbubuhay sa'yo, yung mga bagay na gumagawa ng milagro, the one who is so amazing and beautiful, will abide in you. Ibig sabihin, magdedwell sa'yo. Hallelujah. When you sing, when you praise. Yes. This is how powerful praise is. does. Amen. And if you're wondering, if I may cut you, Kuya Radley, if you're wondering, Kuya, ba't parang iba sa bahay? Kapag nandito sa church, parang bigay na bigay, todo bigay, umiiyak ako. Pero parang sa bahay, parang ang dry. Marahil baka hindi ka nagpupuri sa bahay. Baka dito ka lang nagpupuri. Ano? Yun. But parang ang dry sa bahay, or kaya sa ibang lugar, dito ko lang nararamdaman. Tandaan nyo, hindi lang sa church ang pagpe-praise sa Lord. Amen. Everywhere. Mas maganda nga, actually, outside the church, na-establish na natin yon. Kaya pagdating mo dito, pagpasok mo dito, lahat tayo may ganong mindset. Sabog. Amen. Sabog Amen. ang YDC. Sabog ang worship time. Kahit hindi na magsalita yung worship leader, kahit hindi, actually, bago pa siya mag-good afternoon, ay tana. Andan naging presence ng Lord. Because every heart na darating, ready na. Nakater na. Nakarating na doon. Ang ganda nun, no? Ang gandang picture nun, na lahat ng kabataan, take note of this, sa bahay pa lang talagang nagpuri na. Sa bahay pa lang nag-prepare na. Pagdating dito, hindi na kailangan i-cater ng worship leader kasi nandun na tayong lahat. Sama-sama tayong magpupuri sa Lord. Sama-sama nating mararanasan yung presensya ng Lord. Sama-sama tayong binabago and it's all because of the goodness of God. Amen. Amen. Wow. Woo. Amen. Woo. And in Psalms 22:3,
Sa TPT version, no? Yet I know that you are most holy. It's undisputable. Wala na makakapagpalaban pa, no? You are God enthroned, surrounded with songs, living among shouts of people, of your princely people. Grabe. Shouts of praise, sorry. Shouts! Of your princely people. Teka lang. Last lang to kasi kanina pa ako naaano eh. Every time na sinasabi yung praise sa Bible, laging nandyan yung shout of praise. Shout, Yes. oo. Why is it that every time na nag-worship tayo dito, na nag-praise tayo, palagi tayong nahihiya? This is a shout of praise. Ito yung sigaw. Kasi kapag nagpuri tayo sa Lord, dapat lahat eh. Amen. Lahat, buong. Hindi ito pagandahan ng boses. Hindi ito pagalingan sumayaw. Ito yung pabuuan ng puso. Yes. Ngayon, kapag buo yung puso mo in worshiping and praising God, sa ayaw at sa gusto mo, lalabas yan. Amen. Lalabas yan. Amen. Kaya sa atin dito, please, pakisabi sa katabi mo, huwag ka nang mahihiya. Huwag ka nang maya. Huwag kayong mahihiya. Gaya nung encouragement ni Ate Grace kanina sa mga nandito kanina. Psalms 103. Yan. Nandyan pa ba? Let all that is within me. Lahat ng parte ng katawan, kahit balon-balunan pa, kahit puso pa, kahit pito ka, dapat nagpupuri yan sa Lord. Because Totoo out yan. of the abundance of what is inside you, your mouth will shout. Your mouth will speak. Hindi na, ay natural lang lumalabas yun. It comes from within. Amen. Amen. Kaya, I hope, pambihira talaga. Alam nyo why DC, no? Sorry to cut off, Pastor Joshua. Alam mo yung sinabi ni Jesus kanina? Do not let the rocks cry out in worship. Huwag nyo pang hintayin yung bato, yung aawit para sa Panginoon na ikaw meron kang boses. You have the voice, you have the heart, You have the mouth. you have the mouth, you have the strength. And then hindi ba parang nakakalungkot isipin na yung bato mas magpupuri siya sa Diyos kaysa sa iyo na may puso. Knowing the truth that we are the one who were created in His in the likeness. image and likeness of the Lord. Image. Pero dun sa moment na yon, do not let the rocks cry out. Imagine that, YDC. Huwag mong hihintayin na yung bato, na yung bagay na walang buhay pa yung aawit sa Panginoon kaysa sa iyo na may buhay. Amen. Grabing deklarasyon ng Panginoon. Una pa lang yan. Una pa lang yan. Pangalawa na agad. Praising God is both beautiful Yes. and powerful because Yes. praise brings us fullness of joy. Hallelujah. Yung pagpupuri daw, it brings us the fullness of joy. Merong puno ng kagalakan every time that we are praising God. Kuya Zap, nanguhula ka na naman eh. Check natin to. Ang sabi dito, Psalm 16:11, You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. Amen. At your right hand are pleasures forevermore. Check natin to, that every time we are worshiping God, regardless of the state of our heart, kung ano man yung pinagdadaanan mo, meron mang kalungkutan, yung sagot dyan, pagpupuri sa Diyos. Amen. Kung nade-depress ka man, wala kang ibang pwedeng gawin. Dapat magpuri ka lang sa Diyos. Kung hindi mo na alam yung gagawin mo, YDC, all you have to do is to praise Jesus. Why? Because it brings the fullness of joy. Sa ayaw at sa gusto mo, yung isang tao na nagpupuri ng buong puso sa Diyos, alam mo, hindi mo nakikita magbubusangot yan. Yes. Tignan niyo yung mga katabi ko ngayon. Gagwapo, di ba? Puno ng kagalakan yan. Amen. Bakit? Kasi kapag nag-worship, bala mo yun kung maniwala. Kasi kapag nagpuri ito, buong buo eh. And alam niyo, YDC, it is just a sad thing to say. This is the reality of what's happening today. Sobrang sensitibo ng mga kabataan ngayon. I-segue ko lang to, kailangan lang maipasok to. No? Konting problema lang, depression. Konting bully lang, depression. May hindi ka lang pumasa, depression. Ano yung nagiging sagot nila? Suicide. Amen. Kaya nga pinag-pray ni Ate Heaven kanina eh. We are binding that spirit of that suicidal spirit. Why? Because it does not come from the Lord. Ngayon, ano yung kailangan nating matutunan, YDC? We don't need to do those things. We don't need parang ilamunin mo yung sarili mo sa kalungkutan. Ay, hindi, kasi malungkot ako, kailangan mag-party ako. Malungkot ako, kailangan uminom ako ng alak. The reality of alcohol is this. Makakalimutan mo siya for a little while, pero kinabukasan, dalawa na yung problema mo. Wow. Amen. No. Very good. Miminom niya siguro itan eh. Dati. Ngayon, hindi na. Hindi na. Hindi, totoo yun. May hangover ka na. May problema ka pa rin. Yung reality naman ng pagsisigarilyo, pag-vape,
Ay, di mag-vape kaya kayo, tuklangan nyo yan. Makakasirang baga. Amen. Hindi ka na nga nawalan ng problema. Nawalan ka pa ng pera. Bibili ka eh. Nawalan ka pa ng baga. Mawawalan ka ng baga talaga. Kasi bakit? Ito yung tendency ng mga kabataan ngayon. Hindi ako kapag nalulungkot ako, sa kaibigan ako. Kapag nalulungkot ako, sa bisyo ako. No! In the presence of God, there's fullness of joy. Amen. Kaya nga kinakanta natin yan eh. We are singing that. Yes. I got the joy. Amen. I got the joy. I got the joy. I got the joy. Come on. Hey. Come on. It's the joy of the Lord. Come on. It's the... I got the joy. I got the joy. Yan kasi yun eh. Amen. Yan kasi yun eh. Sa Panginoon lang natin mararanasan yung Amen. tunay na kagalakan. So YDC, I encourage you, instead of us focusing sa bisyo, focusing sa addiction, sa pornography, focusing sa alak, sa droga, sa marijuana, sa mga pakulkid, focusing sa mga bagay na yan, focusing sa relationship, let us fix our gaze on Jesus. Amen. 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 At alam mo yon, simula ngayon, we need to make a decision Amen. that today, ang magiging first resort natin is papupurihan natin. Hallelujah. Amen. Praise the Amen. Lord. That's true. Amen. Actually, kung titignan natin yung generation nyo, kasi clearly may generation gap na tayo. Oh. Kasi malayo na yung edad ko sa inyo. I see that this generation have one of their main issues, one of your main issues, may issue kayo sa joy. Ay, totoo. Sira yung pananaw nyo sa joy. Bakit? Kaya nga may nagli-lead sa depression, sa anxiety, because there's a problem with how you view joy. Walang joy. Bakit? Praise brings joy. Kaya lang, we are so into what we look, how we look. Masyado tayong nakafocus kung paano yung damit natin, paano yung itsura natin. Ay, kapag mag-praise ako, siguro ganito lang. Kasi masisira yung voice ko. Kaya you don't get the fullness of joy. Because only praise can bring you to that fullness level, the full level of joy. Amen. Kaya Amen. paglabas mo sa sanctuary, dahil nga hindi mo naibigay yung pinaka-best praise mo, kasi nga masyado kang preoccupied sa kung ano yung iisipin ng ibang tao, preoccupied ka sa suot, preoccupied ka sa itsura, baka mapicturan ako, ganito yung lalabas sa YDC page or sa Facebook page, ganito yung itsura. Hindi mo na ibibigay yung pinaka-mainam. Kaya paglabas mo, malungkot ka pa rin. Para may kulang pa May rin. kulang pa din. And alam nyo, ewan ko kung paano nyo iti-take to, pero maraming nagsasabi, I believe it is a quote from a figure sa church history. Sabi niya, the most joyful person are not the people outside, but the people inside the church. Real talk. Real talk. Ulitin ko yun. The most joyful person are not the people outside. Hindi yung mga nasa labas. Hindi yung mga gumigimik. Yan. Hindi yung mga gumigimik. Totoo yun. Oh, Totoo amen yun. to that. Real Amen to that. Kasi Real akala talk yun. natin, nakikita natin silang masaya. Akala natin dahil mailaw, tugs. Pumuplogy No, pa yan eh. may hawak na bote. Oo, Akala mo masaya sila. Naranasan natin yan. Di ba? The Pagod most lang. joyful person are not the people inside the club. The most joyful person are the people who put their trust in Jesus Christ. Amen. 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 Yung mga nasa loob ng church. Kaya nga sinabi ni Martin Lloyd-Jones, a depressed Christian is a contradiction. Yes. Hindi sila pwede. Oo, hindi sila kasi pwede. dapat makanta. How can you be depressed and have the Spirit of Christ in you? At the same Sorry, time. hindi ko dinidisregard yung mga, siguro, may mga people talaga na nakakaranas ng true depression. Hindi ko po kayo dinidisregard. No, I'm not disregarding your feeling or your emotion. But it is a contradiction to have the spirit of joy and be depressed. Yes. Totoo yan. Di ba? Di nyo ba napansin yun? You have the spirit of joy, but then you act depressed. Amen. Think about that. Sinabi dito, in your presence, there is fullness of joy. It means regardless of the situation around you, how depressing they look, but if you are in the presence of God, there will be always a fullness of joy. Amen. Hindi siya mawawala. Amen. Hindi siya mawawala. Dahil sa presence ka ng Lord eh. Amen. So regardless of the situation, kaya nga, tama yung sinabi nung figure na yun in church history, it is a contradiction to see a depressed Christian. Yes. It is a contradiction. Hindi ko dinidisregard yung emotion mo. Hindi ko dinidisregard yung feeling. They may be a problem, true. Pero sinabi nga ni Bishop, pero mas totoo yung Diyos. Amen. Totoo. Amen. Mas totoo yung joy ng Lord. At saka kung, alam nyo, ito, since napag-uusapan natin, no,
After nito, i-apply nyo na agad sa buhay ninyo. Makikita nyo yung malaking difference na kapag nag-resort ka sa pagpupuri sa Diyos kaysa sa ibang bagay. Ay, akin mo man. May gusto lang akong i-share. I-share mo yan. Ito. May nakwento, alam to ng mga CEO ko and siguro ibubulat-lat ko sa inyo. Ibulat-latin mo yan. Oo, may panahon sa buhay ko that I was really in this season of anxiety, sobrang lungkot din, depression. Alam nyo ba na kasalukuyan to ng manifesto period ko? Yes. I remember those During days. that manifesto, bawal ka makipag-chat. I was living in compromise. And alam natin, kapag namumuhay ka in compromise, you will be depressed. You will be sad. You will be miserable. Automatic yun. And then kasama pa nun, yung school ko sumasabay. Yung school ko, nag-OJT ako dito sa may ganitong hotel. Siyempre, di ko na lang sasabihin yung pangalan, baka ano mangyari. And then yung hotel na to, sobrang grabe yung issue, ino-oppress nila kami. Ayaw nila kaming ilagay sa mga matataas na posisyon. Yung ginawa nila, inassign kami sa housekeeping. Pinaglilinis kami ng banyo. And then merong isang part, dahil hindi na namin kaya kasi talagang ginawa kaming parang, sorry Ken term, bala mo kalulo kami. As in, talagang ino-oppress kami. And then may part pa na yung stairs nila for almost, I think, 5 years or 3 years, hindi yun nalilinis. Pinalinis sa aming tatlo na nag-OJT, tatlong estudyante, 2 babae yung kasama ko. Yung isa, medyo kaila pa, medyo maragul na katawan. So, matabala. So, may pamuabanggit na. Mataba sila. So, ibig sabihin, hindi sila makakilos na maayos. Imagine yung floor sa hotel, 12 floors. Tapos, punong-puno ng alikabok, pinalinis sa amin yun gamit yung toothbrush. Toothbrush, no? Ay, kasyura daw ka. Alam nyo, pinapatapos sa amin yung sa buong oras namin. I was depressed. Ayoko nang pumasok. Ayaw na namin makita. I was really depressed. I was anxious kasi sumasabay din yung sarili kong issue, no? But then may isang moment na dahil nga napagod na ako, I just worship the Lord. Yun eh, no? Madaling araw to. Nagising ako na madaling araw, umiiyak ako. I was crying to the Lord. Pero kinuha ko yung gitara. I worship. I praise the Lord. Amen. Umaawit ako. And then nabibigyan na ako ng lakas para magpatuloy ulit kinabukasan. Praise God. Minsan, kaya nagtatagal yan because we choose to dwell. Yes, pinipili. Personal na kagustuhan. Kasi depression is real. Anxiety is real. It is. Mga spirito yan eh. Pero meron tayong panlaban. Amen. Ang problema sa atin, gusto nating tinatambayan. Gusto natin nararamdaman na malungkot tayo. Gusto natin nararamdaman na nasasaktan sad tayo. Boy, sad girl era. But you know, your weapons are always available. Amen. You have praise. You can worship the Lord. And when you worship the Lord, depression comes out. When you worship the Lord, anxiety nasa-solve yan. In Jesus' name. Kaya nga yung paawitin natin mamaya kung may time pa, 3:11. Meron yan. Our praise is a weapon. Yes. It is our weapon. Amen. Kapatid, kung may depression ka ngayon, you have your weapon. Amen. May solusyon dyan. Bago paggamot, meron ka ng solusyon. Praise God. Pakisabi sa katabi mo, nakamarama rin eh. Yes. Nakamarama rin eh. Sa lahat ng mga nalulungkot, may anxiety, may depression, magpaalam na kayo sa mga yan. Last na lang ngayon yan. Amen. Last na lang ngayon yan. Say goodbye to those things. In Jesus' name. Say Last na goodbye lang to yan. anxiety. Say goodbye to depression. Hallelujah. Jesus' name. Oh Lord, Hallelujah. yes, in Jesus' name. Jesus' Hallelujah. Hindi na sila babalik dito. We will Wala break na that. yan. We will Hindi na break sila that babalik. today. Hallelujah. Hallelujah. Mararanasan man natin, dadaan Second lang set tayo. na. Second set na. Tawagin na yung worship team. Grabe, Pero tapusin natin. Yes. Kasi tapusin sobrang natin to. powerful ng word na to eh. Brother Radley, banatan mo. Ito na, pangatlo na tayo. Yan. Praising God is beautiful and powerful because praise brings us peace of mind. Ay, kanya Importante man na yan. Woo! Importante. Amen, come on. Kanya man na yan. Praise brings us peace of mind. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, yung mga taong peaceful, hindi yung mga nasa labas. Yan. Hindi yung mga nagre-relax sa beach, hindi yung mga nasa bundok. Yung mga taong peaceful, sila yung nasa Panginoon. Amen. Totoo yun. Amen. Those who dwell in the presence of the Lord can find peace. Amen. Because we are serving the Prince of Peace. Yes. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Basahin natin yung verse Basahin sabi natin dito. yan. Banatan natin yan. Just like the story of David. Sabi dito sa 1 Samuel 16:23. And whenever the tormenting spirit from God troubled Saul, David would play the harp, then Saul would feel better. And the tormenting spirit would go away.
Lalayas yung mga yan eh. Lalayas talaga. And the tormenting spirit Hey! would go away. Amen. It would go away. Amen. Anong ginagawa ni David? He would play the harp. He will worship the Lord. He will sing praises to God. At walang magagawa yung tormenting spirit kay Saul. Aalis po siya. So we have the weapon. Katulad niya ni Kuya EJ kanina. We have the weapon. So use it. Use it. Why DC? Gamitin mo. Apply it later on. Actually, wag mo nang hintayin mamaya. Ngayon pa lamang. Ngayon pa lamang. Ngayon na. Ngeni na. Grabe yun. The most peaceful person are the person outside. Amen. It is us Christians. Amen. Imagine, lahat ng mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Imagine those things. And then minsan nalulungkot tayo pag nakikita natin yung mga, sana pala makanininaimbi ako. Sana. Hindi. No. Sabi dito, no, i-ano ko lang yung torment kasi ano yung ibig sabihin ng torment? Binigyan ng meaning severe physical or mental suffering. Ang ibig sabihin, kapag meron kang nararamdaman physically or even mentally, for you to have peace of mind, kailangan mag-praise ka. In Jesus' name. Kailangan mag-worship ka. Kailangan magpuri ka sa Lord. Amen. Umawit ka. Amen. Huwag mong hahayaang papalamon ka sa nararamdaman mo dahil may ganitong nangyari, dahil nag-break kami ni ganito, dahil binasted ako ni ganyan. Talaga ba na yung kapayapaan mo nakabase sa tao? O yung nakabase yung kapayapaan mo sa Panginoon na nagligtas sa'yo? Amen. Thank you, Lord. And you know what's beautiful pa sa praise, no? We know that praise is a solution. Yes. Yeah. Solution siya. But praise is also a prevention. Amen. Means of prevention. Hallelujah. Kapag ikaw Solid yan. nagpupuri ka sa Lord, yung mga demonyo hindi napupunta sa'yo kasi alam nila sa sarili, ay, tatumod kening kawin. Amen. Kilala ka nilang mapagpuri. Real talk. Hindi na sila magta-try kasi alam nila, sasampalin mo lang sila sa katotohanan Amen. na mabuti ang Diyos mo, buhay ang Diyos mo. Hey! Let's go! Kaya, sabihan ng Satan, scratch, let's go out. Hindi tayo mananalo dito sa tama Amen. ito. Amen. And that's Amen. what praise Yes. does. Hey! Marami pa to. Yes! Sige, ikaw na ulit. Tuloy mo na. Fourth one. Fourth one, pang-apat pa lang. The praise is just so beautiful and it is so powerful because praise brings us strength. Let's go. Amen. Nagbibigay ng kalakasan. Let's go. Amen. Sabi ni Nehemiah, sa Nehemiah 8:10, Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared." I-share mo, sabi, the day is holy to our Lord. Yan. Today is a holy day for our Lord. Do not grieve. Grabe yun. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang malungkot. Do not Huwag ka grieve, nang IDC. malumbay. Come on. Sama-sama nating sabihin, for the joy of the Lord is your strength. Woo! not Isa pa. grieve. Let's make it personal. Is my strength. 1, 2, 3, go. For the joy of the Lord is my strength. Woo! Hallelujah. Grabe to. Do not grieve. Do not grieve. Do not grieve. Nawalan ka man, do not grieve. Do not grieve. Mababa yung grades mo, do not grieve. Do not grieve. May nangyari hindi maganda sa family, do not grieve. Kuya Radley, sa mga mababang grades, not worth it kung madidepress kayo. You Real are talk. not, please, Real you talk. are not defined by your grades. Come on. Please, please, please. Huwag kayong pa-define sa bagsak kayo kasi you can make up. Pwede kang bumawi. Kaya mo yan. Hindi pa yun yung endpoint ng Yes. buhay mo. Kasi ang dami, no? Nade-depress dahil sa grades. Sa generation ngayon, you are so into your grades, high grades. Ang taas nga ng grade mo pero wala ka namang Jesus, wala rin kwenta. Come on. Tsaka paalala lang, your grades is not your identity. Yes. Yung identity ninyo, anak kayo ng Panginoon. Amen. Amen. Pero, please lang. Disclaimer lang. Disclaimer. Wag po nating, halimbawa, pota baliktad. Magkakating na ako. Wag naman Hindi ganun. po ganun. Wag naman buhay Diablo. Ang ibig sabihin lang po namin dito, buhay Diablo na ito. Buhay Diablo. Buhay Diablo, wag ganun. Hindi. Pina-pervert Ito na. real talk. Kasi baka i-twist ninyo, tapos, ay, sinabi po ng mga kuya namin sa church, ganito. No. Gawin nyo yung mga kaya nyong gawin, but don't stress out too much. Amen. Kasi, maka 99 ka, maka 75 ka. O, di congrats. Kasi yung iba,
Kuya, ba't ka malungkot? Kasi dating 98 yung grade ko, ngayon 95 na lang. Pampira. Papira! Ako nga 76 nun eh. Ako at 77 ko grade, masaya na ako. Sir, Amen. 76, kaya huli. Wow. 76 maswelo na ako. Hindi ko sinasabing... Ganun yung abutin na grade. Oo. Hindi ko sinasabing wag kayo mag-aral na mabuti. No, do your thing. Do your best. Pero wag niyong gawing buhay yung pag-aaral Yes. niyo. Yes. Yung buhay natin si Kristo, hindi yung pag-aaral mo Huwag mo natin. yung gawing identity yan. Clear tayo doon, ha? Wala magtutwist ng salita namin, ha? YDC, walang buhay Diablo, ha? Walang Kasi po gano'n, ha? gawan daw. Mga tignan mo, tignan yung video nila Kuya AJ. Tignan Kuya Radley, yan. Tapos may susugod dito. Grades doesn't define me. Yeah. Tapos yung next page nun, 75, 74, 73. Hindi naman po ganon. Wag po ganun. Alright. It's not good. Dahil ganon, sige, yako na ba? Alright. Okay, na, sir. Tuloy mo na. Praising God is both beautiful and powerful because praise brings us freedom. Yung pagpupuri sa Diyos, nagdadala daw ng kalayaan. Amen. Amen. Ngayon, Kuya Zap, anong mga kalayaan yan? Malaya ako, tignan mo, di nga ako nakaposas eh. No. Marami pong mga addiction. Maraming mga kabataan na nahihirapan sa addiction. Pero check muna natin to bago natin pag-usapan yan. Yung verse po, kung saan nag-worship sina Paul and Silas. And sa Acts 16:25-26, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Ang sabi dyan, and the other prisoners were listening to them. Take note po, para meron kayong background dito. Yung kwento na to, nakulong sila because of sharing the gospel. Ngayon, yung ginawa nila, nung nakakulong po sila, they just prayed and sing hymns to God. And sabi dito, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. And at once, all the prison door flew open, and everyone's chains came loose. Imagine. Hallelujah. Hay! Alam nyo, na-share to ni Pastor Ron, hindi lang sila nakaposas, yung paan nila nakasabit pa. But what they did is they did not become depressed. Yes. What they did is they chose to worship God. Amen. At anong ginawa ng Panginoon? Dahil pinuri nyo ko sa kabila ng pagkakatanikala ninyo, papalayain ko kayo. Amen. Bubuksan ko yung mga pinto. Mawawala yung mga tanikala. And YDC today, Yeah. come on, today is the day of freedom. Hallelujah. We receive. Come on. YDC, sasabihin ko lang to. Sa meron pang mga addiction sa inyo, for the longest time, you are being held by that addiction sa pornography, Amen. addiction sa masturbation, addiction sa alak, addiction sa mga bisyo na yan, addiction sa social media, addiction sa K-pop, addiction sa Netflix, addiction sa TikTok. Ngayong araw na to, magkakaroon ng kalayaan, YDC. Amen. Because today, we will choose to worship Jesus. YDC, tama na. Matagal na yung panahon na makatalakad ko na. Matagal na yung panahon na nag-enjoy tayo sa mga bagay na yan. Ngayong panahon na to, ibibigay natin yung buhay natin sa pag-enjoy naman, sa pagpupuri sa Diyos na buhay. Hallelujah. It's been so long, YDC. It's been so long. Hallelujah. Amen. Ngayon, magkakaroon ng kalayaan. Later on, as we worship Jesus, we will hear those chains falling. Amen. Chains yan. Chains. Chains, Yes. hindi change. Siguro nagtataka kayo, ano yung connection ng pag-aawit ko? Pagpipraise ko sa Lord. Para makalaya ako dito sa nararamdaman ko. Every time you are praising the Lord, you are fixing your eyes to the Lord. Nagkakaroon po ng pananampalataya. Amen. Amen. Kaya ang nangyayari that every time you praise, hindi nyo napapansin, nawawala yung tingin nyo sa sarili nyo. Every time you praise, every time you worship the Lord, every time you sing, you lift your hands, every time you worship God or you praise Jesus, hindi mo napapansin, nawawala yung confidence mo sa sarili mo, pero napupunta lahat ng confidence mo sa Diyos mo na Amen. napakabuti. Amen? Kaya nga kapag nagpupuri ka sa Diyos, ang nangyayari doon, faith is stirring up. Faith is stirring up. Nagkakaroon po ng pananampalataya. Kaya ganoon tayo nakakalaya sa mga depression, nakakalaya tayo sa mga bagay na ito because there is faith every Amen. time we are praising the Lord. Thank you, Lord. Ganoon siya ka-powerful. Pati retang curses, generational curses, this day is the day of freedom, YDC. Magkakaroon ng kalayaan. Hallelujah. Ay, Yes. ngayon pa mo. Ang ganda lang na napag-uusapan natin ngayon, lahat tayo nagbe-benefit kasi minsan akala natin ganito lang ang praise. Oo.
yung basta aawit ako. Kakanta lang ako. Pero if you are to dig deep, kung lalalim ka, grabe. Grabe yung benefit ng praise. And hindi lang yun, di ba? Actually kaya sinasabi, worship and praise is our lifestyle. No? Dapat talagang buhay natin ito eh. Amen. Amen. Kaya nga, marami ang napapalaya sa atin. Now, we were once in prison. Amen. Because we knew, nalaman natin na kung paano tayo lalaya is through praise. Is Amen. through giving Amen. God praise. And hindi lang, again, uulitin ko lang yung napag-usapan kanina, hindi lang dito. Even at outside. home. Amen. Amen. Even Especially in your at home. private time. Actually, that is the most sweetest time for you to praise the Lord. Amen. That is the most sweetest time for you to praise God. Hindi po, I believe the communion of the saints is good. The communion of the saints tayo, nagkakasama tayo in fellowship and worshiping God. I believe that is good. There is beauty in that as well. Pero sobrang sweet kapag po private po natin pinupuri yung Panginoon na kahit alam po nating tayo lamang. Amen. Amen. At walang Practical lang, nakakakita. Kuya Radley. No? What if, Kuya Radley, Pastor Joshua, sa bahay namin, isa lang ang kwarto namin. Paano ako magkaka-private time? Pwede sa CR. Yes. Oo. Pwede. Sa CR naman siguro, hindi kayo sama-samang nagsi-CR. Well, ako masabi-sabi. Pwede. Basta find time. Or, this will require sacrifice. But again, Yes. this is sweet. This is sweet. Napakatamis nito. Make time. May time. Sacrifice. Lagi naman may time. Make time. You wake up early. Alam nyo, na-practice ko to. Iba. Ang sarap. Na kapag alam mo yung bago pa lumabas yung araw, you're just praising the Lord, you're just worshiping God. That is the most sweetest time you can commune with your Father. Amen. And that is the most beautiful time for you to experience His grace. Amen. Kasi yung buong araw mo, daming problema dyan eh. Ang daming mga battles dyan. Kaya nga sinabi ni Kuya AJ kanina, hindi lang po siya for a solution, Pero but it is for prevention din as siya. well. Amen. Ayan. Kaya napaka-powerful nito. Dahil sinabi mo yan, sabihin mo na rin yung susunod natin. Yes. Kaya nga ito, number 6 na tayo. Praise the Lord. Number Praise 6 pa God. lang Number tayo, 6 na ha? tayo. Praising God is both beautiful and powerful because praise brings us victory. Hey! Come on. Ang It bira. brings us victory. Kapag victorious ka, hindi ka lang ganyan papalakpak. Yes! Hindi ka lang ganyan magpupuri sa Diyos. Hallelujah! If you know Hallelujah! how the Lord has set you free. If you know. Thank you, Jesus. If you know. If you would only know the blood of Jesus that gave you victory. Hallelujah! Hindi ka lang ganyan magpupuri sa Diyos. Yes. If you would only know the victory that you have in Christ, hindi ka lamang ganyan magpupuri sa Diyos. Katulad po nung kabataang napag-usapan namin kanina, yung nasa harap, kaya ganun siya nagpupuri sa Diyos because he knows he's victorious. Because there is victory in praising the Lord. Look at this. Yes. Ang ganda ng story na to sa 2 Chronicles chapter 20. Yung story po ni King Jehoshaphat, ito na yung mga bansa, sasakupin na yung bansang Israel. Every side, there will be enemies na lalabanin siya. Napapasukan po yung bansang Israel. Sasakupin sila. Judah. Sasakupin sila dito. And look at King Jehoshaphat. Ano yung naging resolve niya? Hindi siya naghanap ng mga chariots. Hindi siya naghanap ng mga military power. Hindi siya naghanap ng mga malalaking katawan na tao na pwedeng makipagsuntukan, bardagulan. Hindi. Ito yung ginawa ni King Jehoshaphat. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord. Anyone here loves to sing? Taas ka ng kamay. Yung mga gustong may mga, eto. Praise God. Mga frontliner, Amen. no? Kayo yung magiging frontliner mamaya. Halimbawa, si President Marcos laban sa China. Tapos nagkaroon siya ng resolve. Sino ba nagtaas ng kamay dyan? Nasaan mga nagtaas ng kamay? May bawas lahat. Ay, nabawasan. Haharap tayo sa China, magpo-praise and worship tayo. Amen. Ready? Come on! Hallelujah! And look at this. And to praise Him for the splendor of His holiness, kasi wala silang ibang nakikita kundi yung kagandahan ng Diyos, yung holiness niya. And as they went out ahead of the army saying, give thanks to the Lord for His love endures forever. Once again, give thanks to the Lord for His love endures forever. Give thanks to the Lord for His love endures. Look at verse 22. Look at verse 22.
as they began to sing and praise, Yan. the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. They were defeated. Yung mga problema sa buhay ninyo, yung mga kalaban, yung mga demonyo, napapasok na magpapadala ng mga samot-saring problema sa inyo, start praising the Lord. Yeah. Start praising God. Amen. There will be victory. Amen. Wala ka pa mang ibang ginagawa. Hindi mo na kailangan mag-worry. Kailangan mo lang itaas yung kamay mo. Umawit sa Diyos. Amen. And there will be victory sa mga sitwasyon mo sa buhay mo. Amen. Just like King Jehoshaphat. Amen. Tsaka ito lang yung napansin ko sa kwento na to. Sobrang amazing kasi ng kwento na to eh. Itong mga tao na to, actually, reading from the chapter behind, Oo. si King Jehoshaphat, meron siyang at least 1 million soldiers. Oo. Imagine. Pero he did not look at those. Mm. Ginawa niya, hindi, pupurihin ko yung Lord. Grabe, no? Wala pang gera. Humarap pa lang sila, nakapila pa lang. Ang sinabi ni Jehoshaphat, ngayon pa lang magpasalamat na kayo. Salamat na. Ngayon Ang pa sabi lang. niya, give thanks to the Lord, for His love endures forever. Ngayon pa lang. And then nakita nila that the victory has already been given to them. Kaya nga kung nakakaranas ka ngayon ng depression, ngayon pa lang. Ay, pa lang. Kenny Pamo. Kung nakakaranas ka ng problem sa family mo, nakikita mo hindi sila okay, and then you are praying to the Lord na mare-reconcile o mare-restore yung family mo, ngayon pa lamang, magpasalamat ka na sa Diyos. Yan. Amen. Ngayon pa lamang, wala pa man yung promise. Wala ka pa mang nakikita sa mga physical mong mata, magpasalamat ka na sa Diyos. Amen. Magpasalamat ka na. Amen. And we have experienced it. Meron na. Sa San Pedro po. Di ba na-share ko sa inyo to? Na nag-start kami, nagpuri kami, 2 tao lang na bata pa. And we are asking the Lord, Lord, magpadala ka ng mga kaluluwa kasi nasa ano sila, project blessing eh. Tumatanggap sila ng mga relief goods. So in short, hindi sila makakapunta ng church kasi mas priority nila yung pagkain. But then as a team, we prayed. Thank you. We worship. Amen. Sabi ko kay Peter, bro, mag-start na tayo. We start 10 a.m., wala pang tao, 2 tao lang, 2 bata pa. We start worshiping the Lord. And pagmulat ng mga mata namin, we saw multitudes of men entering the Hallelujah. church. Praise God. That's how Come good on. God is. Solid. Naranasan namin yon, yung miracle na yon. We trusted the Lord. Sabi Amen. nga ni Pastor Joshua kanina, hindi namin tinignan yung confidence na meron kami. Hindi namin tinignan yung kakayahan na meron kami. But we look at the Lord. Amen. And we Amen. praise God. Ito yung maganda. Hindi pa tapos yan eh. Di pa? Yung point number 7. Point number Eto na. 7. Eto na. Ayan. In connection. 5 minutes. Yan. Okay. 5 Number minutes. 7. In connection to 5 the 5 minutes. minutes Lynn has raised. Praise is beautiful, is both beautiful. Praising God is both beautiful and powerful because praise brings us blessings. Amen. 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 Hallelujah. Tuloy ko lang ang kwento, no? 'Di ba? Natalo na ang mga iba't ibang nasyon, no, na kumalaban sa Judah. And in 2 Chronicles 20:24 to 26, so when the army of Judah arrived at the lookout point in the wilderness, all they saw were dead bodies lying on the ground as far as they could see. As in, walang buhay sa mga kalaban nila. Not a single one of the enemy had escaped. Wala ding nakatakas. Just imagine what Grabe. praise did to Judah. Ayan, patuloy natin sa 26. On the fourth day, they gathered in the valley of blessing, which got its name that day because the people praised and thanked the Lord there. It's still called the valley of blessing today. Ang story niyan, yung plunder. Kasi dati, kung ano yung pag-aari, lahat ng pag-aari ng kalaban mo, mapapas sa iyo. Yes. So because they chose to praise God, pinagpala sila ng Panginoon. Amen. Di ba, kuya? If you are going to read that story, problema yan ni Jehoshaphat. Hindi niya nga alam yung gagawin niya. Oo. Kasi nga, overwhelming yung sugod sa kanila. Yes. But then he consulted God. What's the beautiful here? What's the beautiful thing about this story na nabanggit sa amin sa meeting last Tuesday? Kapag ikaw magpupuri ka sa Panginoon, ang lugar ng problema ay magiging lugar ng pagpapala. Ang lugar na binalak ng kalaban ni Satan na problemahin ka ay magiging lugar na kung saan pagpapalain ka ng Panginoon dahil pinuri mo si Lord. You know, Satan, ang balak niya sirain ang Judah eh. Balak niya destroy ang Judah kaya gumamit siya ng iba't ibang nasyon
to fight against Judah. But then, Judah, as led by King Jehoshaphat, chose to praise God. Pinili niyang purihin ang ating Panginoon. Yung problema, naging pagpapala sa kanila. That's the beauty of praise. May mga problema kayo ngayon, tiyak kapag nagpuri kayo sa Lord, magiging pagpapala. Amen. 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 Matatawa ka na lang at ma-amaze. Wow. Thank you, Lord. Amen. Grabing pagbabago ng mindset yan. Yes. No? Instead na tayo magreklamo, magbusit na lang kapag mayroong problema. Mag-pity party. Ayan, ngayon yung gagawin natin, itong problema na to, pambira, blessing to. Grabe. Pambihira, blessing in disguise to. May problema sa family, meron mang kakulangan, pambihira, opportunity to na makikita natin yung paggalaw ng Panginoon. Ay, pambihira, pagbabago ng kaisipan, mga kapatid. At dahil nagbabago tayo ng kaisipan, ituloy natin yan. Ituloy na natin yan. Nandito tayo sa Eto pang-8. Malapit na. Kuya Zap, ang daming points niya na. Hindi pa kami tapos. 38. 38 points to. Alright, ang sabi po dito, praising God is both beautiful and powerful because praise brings us to self-denial. Ooh, ayaw nila. Ito na. Ayaw nila. Ulitin ko lang. This is the real deal. Praise brings us to self-denial. Amen. Meron makilan-gilan. Hindi, kuya, okay na ako sa blessing. Ano? Okay na ako sa freedom. Nanatili na lang dun sa blessing. Doon na lang, Hindi. wag na tayo mag-move forward. Ito yung kasama niyan, self-denial talaga. Amen. Check mo natin yung verse, yung dito, yung kwento po to ni David. Ayan, nung iuwi nila yung Ark of the Covenant. When David returned home to bless his household, Michal, daughter of Saul, came out to meet him and said, asawa niya to. Asawa to ni David. Ang sabi niya kay David, how the king of Israel has distinguished himself today, going around half naked in full view of the slave girls of his servants as any vulgar fellow would. Ang ibig po sabihin dito, hindi po siya yung nakaborless. Hindi yung wala siyang suot. Hinubad po ni King David yung pagkahari po niya. Yung priestly na robe niya. At naka-ephod lang po siya. And search nyo na lang. Hindi na namin may explain lahat yan. Pero ang sabi po dito sa susunod, David said to Michal, ito yung sinabi ni David sa kanyang asawa, it was before the Lord who chose me rather than your father or anyone from his house when he appointed me to rule over the Lord's people Israel. I will celebrate before the Lord. Ito po yung declaration ni David. Ito yung sinabi ni David sa harapan ng kanyang asawa. I'm gonna celebrate in front of the Lord. I will become even more undignified than this. And I will be humiliated in my own eyes. Ito yung sinabi ni David na hari. Ito yung sinabi ni David na meron siyang lahat-lahat. Ito yung sinabi ni David na sinasamba siya pwede or sinusunod siya ng mga slaves niya. Ang sinabi niya, kung kailangan mapahiya pa ako, ipapahiya ko yung sarili ko sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng mga tao para lang mapurihan ko ang Diyos na buhay. Amen. This is how he worshiped the Lord. Yes. This is how he denied himself. Ay, alam niyo sinabi ni David, na anong ari-ari? Alang ari-ari, Kenny. Hindi hari-hari yung labanan dito. Ang labanan dito, worshiper to worshiping God. Alam mo yan? Amen. Basta ganun. Amen. Kapagal. Ito yung part talaga na makikita natin that praise really requires us humility. Amen. Amen. Makikita mo yung angulo na yung pagpupuri pala, it will require you humility. Kasi hindi mo nga, di ba, napag-usapan yan, hindi mo titignan yung sarili mo dito. You will not going to look at yourself. Hindi mo titignan kung ano yung suot mo, kung mapawis na ba ako tignan. Hindi. Yung titignan ko dito, yung Panginoon na nagligtas sa akin. Amen. Na nagpala sa akin. So bakit ko ikakahiya yung Diyos na nagligtas sa akin? Amen. Alam mo yun, yung pipigilan mo ba yung sarili mo na magpuri sa Diyos, na mag-all out sa Kanya? Amen? Tsaka Amen. tandaan natin, no, true praise and worship cannot coexist with self-centeredness. Hindi. Yes. Hindi sila pwedeng magsama. Amen. Ang Amen. pinagmumulan po ng praise and worship ay puso po na nakatuon lamang sa Diyos. Amen. That's true. And Yun po yung pinakapuso niya. amen. It destroys pride. Amen. Amen. Woo! Ay, totoo. Alam niyo ba? Totoo. Ito na, Real ito talk. yun. Yung pride Grabe talaga to. ng tao ang kalaban talaga. But when you choose to praise God, it's like telling, Lord, ayoko na to. Ayoko na yung pride. Ayoko na yung pride. I humble myself to you. I just remember, ang praise din in relation with self-denial, forgiveness kasi yan Nakakapagpaayos din siya ng relasyon Amen. ng tao. Last 2 years, nagkaroon kami ng
ng conflict ng mga kaibigan ko. Dahil sa anniversary. Dahil nga, isa kami sa mga nagli-lead. Nung gabing yon, dahil iba-iba yung puso namin, hindi kami nag-meet. Hanggang sa may mga wala ng gana, may mga galit na, may mga nag-explain, pero wala lang. So, kinaumagahan, hindi kami maayos. Tapos nagkaroon ng soaking. Nag-praise and worship. After ng praise and worship, nagkatinginan lang, nag-iyakan na, solve na yung problema. Yari na agad. Yari na. May pagkain na mo, natatanda na kita. May pangaon la. Yan ko nasabihan ko ninula, pero may pangaon, may pangagala. May panguskus na bang mata. May panguskus lang mata. Pareho lang lalaki rin eh. Nakagagane. Pero, you know God, the beauty of praise, talagang galing siya sa Lord. Talagang, hindi, pride, dyan ka lang. Dyan ka, hindi kita kailangan. What I need today is to praise God. Amen. Amen. No, Amen. it's to just deny myself. Amen. Because when I deny myself, there I would, mas lalo nating namamahal ang ating Panginoon, mas lalo nating na-acknowledge ang ating Lord. Amen. Pero I don't want to be a bearer of bad news, no, YDC. Pero if ngayon, you're not stirred up to praise the Lord, something is wrong. May problema. If you are indifferent sa mga pinag-uusapan natin, yung parang, alam mo yung mema ka pa rin, yung parang ganun. Yung wala ka pa rin yung pakul pa rin, pakul. Oh, wala ka pa rin pake sa nangyayari, wala ka pa rin pake sa kung ano yung nararamdaman para sa Lord. Something is wrong with your heart. Kaya nga tama yung sinabi ni Kuya EJ kanina, we will break pride. Amen. Kailangan mabasag talaga yung pride sa mga puso natin. Kaya nga, at least ngayon nakikita po natin, no, na kapag pumapasok ulit yung flesh, yung kagustuhan ng laman, pumapasok pa rin yung kung saan ka pinalaya ng Panginoon. Kapag pumapasok pa rin yung dating addiction na meron ka, all you have to do is to praise Him. Come on. Amen. Yung response natin doon is to praise Jesus. Amen. Dahil kagaya nga no, yung papatay sa self-centeredness is yung self-denial. Yes. At yun yung pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. At dahil dyan, tapusin na natin to. Ito na. Number 9 na tayo. Last one. Last one. Praising God is both beautiful and powerful because praise brings us to full surrender. Abira. To full surrender. Apin yan. Grabe to. Just like Job, the story of Job. Basahin po natin yung story ni Job. Mabilis na lamang po ito. At this Job got up. Ito na. Nangyari na lahat ng sitwasyon ni Job. No? Job got up, tore his robe, and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. Imagine, nawala yung mga anak ni Job dito. Nawala lahat ng ari-arian ni Job in just a snap. In just a minute. Ano lang yun ha? Tawag dito? Almost minutes lamang po ang pagitan po. May mga pumapasok na servant sa kanya. May lalapit na isa, magre-report siya na wala na yung mga ari-arian mo. Pangalawang servant naman, biglang lalapit na wala na yung mga anak mo. Ganito naman, pangalo naman, wala na yung mga ganito. Ibig sabihin, everything na meron po si Job dito sa moment na to, nasira na lahat. Di ba? Take note, yung natira lang kay Job, ano? Yung asawa niyang makatak. No? Itang makatak ng asawa. Itay na yung metagan kaya. Ang talino nga ni Satanas no? Yung pa yung tinira kay Job. Di ba? Sinabi nung asawa niya sa kanya, hanggang ngayon, pinupuri mo pa yung Diyos mo. Curse God and die. Di ba? Sabi gano'n ni Job. But look at Job's response. Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Hallelujah. Ay, pambira. Alam ko, it is expected for me na walang papalakpak dito. Kasi ito yung masakit. And I remember yung CEO ko, wala siya dito, no, sadly, pero let me share his story. This person, grabe yung pananampalataya ng taong to. Nawala yung father niya. I mean, all throughout the journey, kasama ko siya sa journey na to. Yung time na mau-hospital yung tatay niya, kasama ko siya. Yung umiiyak siya sa akin. He was just crying. And then may moment na nun na mawawala na si tatay niya. Yung naging response lang niya, praise the Lord. Imagine, mawawala yung tatay mo. Pero yung naging confession niya is praise the Lord. Come on. Ito po yung pinakamalalim na part ng praise. It is to fully surrender to the Lord. Amen. This is how we praise. Amen. It is not on the good things, but even in the bad. Yes. That is the most pleasant time for us to praise. The most pleasant time for us to praise, hindi po yung kapag may pagpapala. Hindi po pag may mga magagandang bagay.
the most pleasant time for us to praise the Lord is when the trial comes. Yes. Yung kapag yung mahal mo sa buhay, mawawala na. But let me end it right here, no? Let me end dito sa part na to, and bibigay ko na siya sa'yo. There's this one person in church history, na-share ko kanina to kay Pastor Joshua. And ang pangalan niya po is si Polycarp. Polycarp ang pangalan niya. Part po siya ng early church fathers. And Polycarp, siya po yung disciple po ni John, the Beloved. And during this time, dahil po rampant po yun yung persecution ng mga Rome, papapatay po ng emperor si Polycarp. So ito na, pinapahuli na siya ng emperor. Sabi ng emperor kay Polycarp, you need to recant your faith. Sabi niya, i-deny mo si Jesus. Ganon yung sinasabi ng emperor. Pero ang sagot ni Polycarp, nag-serve ako sa aking Panginoon ng 82 years, walang ginawang masama ang Diyos sa akin, I will not recant. Hindi ko i-deny ang aking Diyos. Kung hindi mo i-deny ang Diyos mo, nakikita mo ba yung mga hayop na to? Ipapakain kita sa kanila. Still, I will not deny my God. Sabi po ni Polycarp. Pinaparaphrase ko na lang. And then the night comes, tinanong ulit siya ng emperor, kung hindi mo pa i-deny si Jesus, ipapasunog kita. You will be burned at the stake. You will be burned alive. So sunugin kita ng buhay, sabi ng emperor. But Polycarp answered, no. Hayaan mo na masunog yung katawan ko, but I will not deny my Jesus. Yes. Look at this. The trial comes, yung gabi, bago siya masusunog. Ang ginawa po niya is he started praising the Lord. He praised God. Amen. Umawit siya sa Panginoon. He's just praising the Lord. He's just singing praises to God. And then eto na, susunugin na si Polycarp. And then the account says this. Look at this. Nung time po na sinusunog na si Polycarp, ang nangangamoy po, hindi po katawan ng tao. Ang naaamoy ng maraming tao po, hindi po laman. Hindi po balat. Ang naaamoy ng tao, frankincense. Nagtataka yung mga tao sa paligid. Habang nasusunog si Polycarp, anong meron sa kanya? Bakit nangangamoy frankincense? Bakit nangangamoy spices? Something miraculous is happening while he's burning at the stake. And then eto na. Dahil hindi siya masunog-sunog ng apoy. Hindi masunog-sunog ng apoy si Polycarp. Yung isa sa mga executioners, sinaksak siya. Lumabas yung dugo. Tignan niyo to. Yung dugo na lumabas sa kanya, tinupok yung apoy. At doon siya namatay. At nung namatay si Polycarp, may lumabas po na dove. Nakalapate. That is how powerful praise can do to us. Amen. Nasabi nga ni Pastor Joshua kanina, parang naging mabangusam nyo yung sacrifice niya. It did. Amen. Thank you, Lord. Amen. And just like us, when we undergo certain trials just like Job, nagiging pleasing aroma po yung praise po natin. Amen. Whenever we surrender to the Lord. Amen. In times of Hallelujah. trial. Hallelujah. That I will choose to praise the Lord even when it hurts. Amen. Amen. Even Amen. in the rejection. Even in the midst of this painful thing, kahit na nawalan ako Come ng on. tatay, I will praise the Lord. Kahit na nawala yung trabaho ko, I will praise the Lord. Because Amen. it will require us faith to fully praise God in the midst of that trial. Amen. Thank you, Lord. Amen. Grabe Hallelujah. Sabi nga ng pinakahuling parang quote dito, no? Praise is an expression of our gratitude to God's goodness to us. Amen. Yung pagpupuri sa Diyos, yung pag-aawit natin sa Panginoon, praise is an expression of our gratitude. Pagpapasalamat natin sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen. Sa ating mga buhay. Amen. Amen. Bago siguro i-close ni Pastor Joshua, you know, as a challenge for us, we have to be aware na ang buhay talaga magbibigay ng maraming dahilan para sumuko tayo. Totoo yun. Yun yung realidad. Maybe some of you here, nasa ganong sitwasyon na parang pagod o kaya parang hayo o kaya yung parang ang hirap ng talagang mag-move forward. You know, that's the reality of life. But why they see, that's just the other side. Meron pang kabilang side. Amen. Kahit gaano pa kabigat ang mga dahilan na binibigay ng mundo para sumuko ka, mas totoo pa rin yung dahilan na ibibigay ng Diyos para magpatuloy ka. Hallelujah. Para purihin. Hallelujah. Amen. 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 Kaso, ito yon. Please listen. Saang daan ka ba tatahak?
Sa daan na susuko ka dahil sa bigat na problema na binibigay ng mundo? O sa daan na magpupuri ka kahit sa kalagitnaan ng mga bigat ng problema ng mundo, ng buhay mo, magpapatuloy ka at magpupuri ka sa Panginoon? It is your choice. Amen. Because at the end of the day, praising God is a choice. Amen. Sabi nga nung kanta, even if He doesn't, I will praise you. Even if it does not save, even if, Even if, I will praise you. I will praise you. Hallelujah. So, maraming salamat, mga kapatid. Palakpakan natin ang mga kuya po natin. Hallelujah. And, iniimbitahan ko po ang lahat na tumayo. No? Hallelujah. Ngayon, sa lahat ng mga napag-usapan po natin. Now, as we have learned that praise is not just a song. It gives us something. It brings us something. It brings us to God's presence. Ayan, sa review natin. Nilalapit tayo, dinadala tayo sa presensya ng Panginoon. It brings us fullness of joy. Yung kagalakan na nanggagaling lamang po sa Panginoon. It brings us peace of mind. Sa lahat ng mga nangangailangan nito, strength, freedom, ayan, victory, blessing, self-denial, and yung full surrender. Sa kabila po ng mga to, sa lahat ng meron po tayo, at sa lahat ng mga nangangailangan, I want to encourage you, habang lilid tayo ng ating mga communion ushers sa pagguha, as we worship the Lord, as we sing praises to Him, as we declare His goodness upon our lives, I want us to remember this wonderful truth, na lahat ng mga tangan-tangan nating negatibo ngayong oras na to, magsisiwalaan po yung mga yan. There will be freedom today. There will be breakthroughs today. And there will be suddenlies today. If you would just believe. But the question is this, kagaya na sinabi ni Kuya AJ sa atin, anong daan yung pipiliin po natin? Is it the way na pagpupuri or is it the way na magiging malungkot na lang po tayo? So YDC, the choice is ours to make. And I hope we will choose the Lord and we will choose to praise Him more than everything na nasa harapan po natin. Amen po ba? Amen. Habang nililid